Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang gabi sa mga taga Hillcrest Family Life Baptist Church sa Sikatuna Village, Quezon City, at sa lahat ng nakikinig saan man kayo sa mundo. For as long as this voice reaches you, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang FBK ngayong March 30 already. And the first quarter is about to end. Kaya po, muli tayong magpupuri sa Diyos dahil isinasampa na naman niya tayo sa first quarter of the year 2025. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong ang pagpapala ng pagsunod. Mula po ito sa Deuteronomy 6:1-3. At ito po yung sinasabi dito. Ngayon, ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniuutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa ang mga ito sa lupaing inyong paroroonan, upang angkinin, upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo, at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay humaba. Kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin, upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo, at upang kayo ay lalo pang dumami, na kagaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos, ng iyong mga ninuno, sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ang pagpapala ng pagsunod. May tatlong bagay lang ako ang gusto pong dalhin sa inyo sa topic na ito ngayong gabi. Ang una po ay matutunghayan sa verses 1 and 2 ng Deuteronomy 6. Ang una pong punto ay ituro ang kautusan. Gaya po ng sinasabi, iniuutos at ngayon ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniuutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo. So kailangan pong ituro ang kautusan. Matapos na ibahagi ang 10 Commandments, ang 10 utos, this is found in the preceding chapter, yung naunang chapter, na siyang pinakapuso ng mga kautusan. Nagpaalala po si Moises sa verse 1 at yun nga po ang kanyang paalala na ituro ang kanyang mga tuntunin. Ituro sa inyo. Okay? So, sa verse 1 po yun. Ito po, ang verse 1 po ay isang parabong pasakalye sa mga tao na sumusunod, na sumunod, at o kaya maging masunurin. Obey or be obedient. Okay, dalawang bagay po. Nagpapaalala siya tungkol sa kahalagahan ng pagsunod. Bakit mahalaga ang pagsunod doon sa kautusan? Ang sabi po dito sa verse 1, upang magawa, upang maisabuhay. For how long? Sa lahat ng araw, ang mga kautusan. Sometimes we as followers of the Lord, kabahagi tayo dito ng pinapaalalahanan ng Panginoon. Mga makakalimutin taong mga nilalang. Sometimes we just so we enter a covenant with the Lord. We enter a contract with the Lord. At ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, ikaw ay aking anak at ako ang inyong Diyos. At dahil doon, may kautusan siya. Okay.
Sabihin ulit natin, sinamarize ni Jesus yun into two. Love the Lord your God with all your, alam nyo, with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Alright, so pero, paano nga ba natin yun isinasabuhay? Isang araw lang po ba? O isang oras o isang minuto? Malinaw po kasi dito ang sinabi. Sa lahat ng araw. Sa lahat, okay, sa buong buhay mo, isagawa mo yan. Isabuhay mo yun. Isabuhay ang mga kautusan. So, number 1, ano ang kahalagahan sa pagtuturo ng kautusan para po maisagawa o maisabuhay ang kautusan. At ang pangalawa po, upang sa verse 2 to, upang matakot kayo sa Panginoong Diyos. Sabi dito, upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos. So, these are two very important things. Pag tinignan natin ito, this is what? Vertical, God-centered. Patungo doon sa ating relasyon sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng takot sa Kanya at para maisabuhay natin ang Kanyang kalooban o ang Kanyang kautusan. Ang pangalawa po na dapat nating tingnan, bakit kailangang ituro sa mga tao ang kautusan? Nagpapaalala siya tungkol sa mga pagpapala para sa mga matapat. For those who are faithful in obeying His word, meron pong pagpapala. Kaya nga po ang ating pamagat ay ang pagpapala ng pagsunod. Anong mga pagpapala? Number 1, spelled para maangkin nyo ang lupain. So, pag-angkin ng lupain. Sa mga tao, di po ba, even now, we would always look for something precious na mahalaga sa buhay natin para makapamuhay tayo ng ayon sa gusto natin. Yung alam mo na, yung ma-enjoy natin yung araw-araw. At kadalasan, ano ang iniisip natin na dapat meron tayo? Meron tayong house and lot. Di ba? Meron tayong bahay at lupa na kung saan tayo ay maninirahan. And here it is. Sa umpisa't-umpisa pa lamang, ito na yung pinangako ng Diyos, magkakaroon ka ng lupain. Dadalhin kita sa lupain. Kung isasabuhay mo ang mga kautusan. Remember, we are in the Old Testament book, kaya mahalaga dito, ang pinapahalagahan dito, kautusan. Kautusan, law. Di po ba? So, di po ba ngayon, ang mahal-mahal ng maliit na matitirahan. Kasama kami dyan, dito sa Taguig. Liit na lugar lamang, pero mahal. Sobra pong mahal, di po ba? Pero, gaano man yang kamahal, wala naman yan sa Lord eh. Di ba? Ang sinasabi niya, ipagkakalob sa atin ang pag-angkin ng lupain. So, how wonderful it is that our God is mahalaga sa Kanya na meron tayong lupain. Kung kaya nga po mga kapatid, pahalagahan natin ang Kanyang habilin. Bakit kailangang ituro ang mga alituntunin? Upang maisabuhay natin ang mga tuntuning ito. At nang sa gayon, tayo ay pagpalain sa ating katapatan kung tayo ay susunod o isasabuhay natin ito, pagkakalooban tayo niya o i-a-usher niya tayo doon sa lupain. Dadalhin niya tayo doon sa pag-angkin ng lupain. Praise God for that. Kung kaya nga po mga kapatid, isa-isip natin yan. God is always faithful. Sa totoo lang. Siya naman lang talaga yata ang naiiwang faithful sapagkat time and time again, kikita natin ang ating mga sarili. Kung paano na kailangan talaga tayong palalahanan kasi tayo yung makakalimutin. Minsan nakatutog tayo doon sa pagpapala. Hindi doon sa kung sino ang nagpapala
Hindi kung ano bang gusto niya ng Diyos na gawin natin. Um, Sapagkat siya ang pinagmumula ng pagpapala. Nakakalimutan natin yan eh. We are so short-sighted that we only see the blessing. But nevertheless, still, he emphasized pag-aangkin ng lupain. So, let's now take hold of it. Alright, of course, this promise was first given to the Israelites. Okay, pangalawa po na pagpapala para sa mga matapat sa Diyos. Verse 2, humaba ang inyong buhay. Humaba ang inyong buhay. Ano nga ba sinabi doon? Upang humaba. Upang ang iyong mga araw ay humaba. Alright. So verse 3, another thing. Sino po, before we go to the verse 3, hindi po ba, madalas tayo nakakarinig, may sakit si ganito, yung hospital si ganito, palagi nating naalala si Pastor Rodel, mag-dialysis ulit, yung mga ganyan. Bakit nga ba ito nangyayari sa kanilang, kailangan bang, kailangang gawing isagawa? Hindi ba para humaba ang buhay? Para dugtungan ang buhay. Tama. Conscious tayo doon eh. Para humaba ang buhay. At ang nakakatuwa po dito, kasalim po yun sa pagpapala para sa mga matatapat. Kung nagtataka kayo, bakit si Pastor Rodel until now, ang pagpapala na humaba ang kanyang buhay ay nariyan. Naalala ko palagi si Mama Luz at from time to time I would say, Pastor, ano ba talaga? Grabe ang Lord sa buhay mo. Nandiyan ka pa rin. Tingnan mo. Sobra ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Dinudugtungan niya ang iyong buhay bawat araw. Bawat araw. Pangako po yun sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, Sino ang pagpapahabain ng buhay? Ang mga matatapat. Alright, so gusto nating lahat yan. Humaba ang ating buhay, di po ba? So, kung ganun, ano ang dapat natin gawin? Maging matapat tayo. Maging matapat tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagpapala ay nariyan lang yan. Nasa kanya yun. Pagkakaloob niya sa atin. So tayo, ang ating parte ay maging matapat. Alright. Verse 3. Yan na rin tong sa verse 3. Sabi niya dito, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo. Kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo. Galing ano? Gusto mo ba yon? Na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay mabuti? Sino ang tatas ng kamay? Ako. Gusto ko yon. Maging mabuti ang lahat. Asam-asam natin yun. Yun ang laman ng ating mga panalangin palagi, di po ba? Makalimutan na natin ang lahat ng mga tao, hindi natin makakalimutan ang sarili natin na ang gusto natin ay mabuti para sa atin. Therefore, balikan natin ang kanyang mga salita po. Maging matapat po tayo sa pagbabalik-balik doon kasi sa pamamagitan ng when we frequently go back to His Word, natututo tayo, natuturuan tayo, napapaalalahanan tayo. At ang pagpapala ng magiging mabuti ang lahat para sa atin ay nariyan lamang yan. Dahil God has already in store. Nakabudega na yan ng Lord. Yeah? At nasa Kanya ng kaparaanan at tamang oras kung kailan niya yan bubuksan upang ating matanggap ang lahat ng mabubuting bagay. In the same, verse 3, ito pa. Sabi niya doon, ano pa? Upang kayo'y
lalo pang dumami. Gusto niyo ba na maraming anak? Dumami daw eh. So, dadami ang angkan ng mga unang kapanahonan. Pag marami kang anak, ibig sabihin, pinagpala ka nga. Pinagpala ang iyong lahi. Yeah. Alright, so, dumami ang lahi. Tatatandaan nyo, pangako yan ng Diyos sa kanilang ninuno, di po ba? Dumami, padadamayan ko ang iyong lahi, o Abraham. Yeah. So, dumami ang lahi. So, para po doon sa may maraming mga anak, palagi na po kayo, purihin nyo ng purihin ng Panginoon. Kasi po, yung mga anak na yan ay bahagi ng pagpapala ng Panginoon. Alright. So, yun po yung mga bagay-bagay kung bakit kailangang ituro ang kautusan at nang mapagpala ang mga sumusunod. O ba? Alright. Eto, si Jesus ang nagsabi nito sa Lucas 11:28. Jesus said, mapalad silang nakikinig ng salita at sinusunod ito. Wag po natin yang aalisin, ha? Wag po natin paiikliin ang kanyang statement. Buuin po natin. Nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito o isinasabuhay ito. Yan. Pangalawa po, dapat nating tingnan. Ingatan. Ingatan ang lahat ng tuntunin. Verse 2. Where is it? Alright, let me see. Okay, so verse 2. Na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo, sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak. Alright. So, kaya nga po, tayo po bilang mga magulang, malaki po ang pananagutan natin. Kung hindi po mailipat sa ating mga anak ang pananampalataya, kung hindi po mailipat sa ating mga anak ang pagsunod, kung hindi po continue o ipagpatuloy ng ating mga anak ang pagiging matapat sa Panginoon, luluha tayo. Why? Kasi pananagutan po natin yon. Naingatan ang lahat ng tuntunin. Opo. At nang sa gayon, ang mga susunod na henerasyon ay patuloy na maisasabuhay ito. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi talaga automatic sa atin. Intindihan natin yun. Di ba? Every one of us could relate to this. It's not easy. It's not automatic. Hindi tayo robot na pinipindot na habang may baterya, usad lang yan ng usad ng usad. Hindi tayo ganun eh. Tayo ay binigyan ng free will. Tayo ay binigyan ng kakayahang umunawa at magpasya. Tayo ay binigyan ng oportunidad na kumilala sa mga pagtuturo. Kaya po, hindi natural. Hindi po natural sa atin yan. Wala ito sa kalikasan natin na maging 100% ang ating pag-iingat sa kanyang tuntunin. Ang kasalanan ay katulad ng law of gravity. Na, alright, law of gravity. Anong nangyari? Hinila po ng gravity ang object na ito, pababa. Hindi po pwede pong hilahin pataas. Di po ba? Kaya nga, pag sinabing law of gravity, hinihila pabagsak sa baba. Ang kasalanan ay ganyan. Meron po tayong kalikasang pagiging makasalanan. At sa pagiging makasalanan natin, yan po ang law of gravity na palaging humihila sa atin pababa. Tayong mga mananampalataya ay tinawag upang ingatan ang ating pagsunod. Alam natin, ano ang antidote
doon sa kasalanan na humihila sa atin pagbagsak kagaya ng law of gravity. Diba? Alam natin na ang ating mga kahinaan ay pumupush sa atin na magpatukso. So kung kaya kailangan nating alamin ang ating mga kahinaan at maging alerto sa mga tukso. Iba-iba po talaga ang kahinaan ng tao. We know that, di ba? So ikaw bilang isang Kristiyano, alam mo ba kung saan ka mahina? Saan ka mahina? Anong kahinaan mo? So kung alam mo yan, maging alerto ka. At wag mong isubo ang sarili mo doon sa tukso na kung saan ang kahinaan mo ay hihilahin ang iyong buhay pababa. Alright? Malinaw naman po ito, di ba? Ang pagiging maingat sa mga tuntunin ay may kaibahan sa basta yung bang paggawa ng mga ka lang, walang pakundangan, o ginawa mo na. Yung parang, wala akong alam, bigla na lang ko lang nagawa yun Ibig sabihin, kung ano lang pumasok sa isip mo, ginawa mo na. Hindi mo iningatan. Hindi mo inusisa. Hindi mo in-examine. Ginawa mo yun, wala sa puso mo, hindi mo inisip. Walang intentionalidad. Walang intentionality o pagsasadya. Yan po ang pag-iingat sa mga tuntunin. Huwag po tayong patatangay doon sa kung ano na lang. Lalong-lalo na ngayon, eleksyon na naman, di ba? Ingatan natin po ang ating mga kaisipan na hindi lang tayo natatangay sa kung ano ang silakbo ng kapaligiran. Saan ba natin pwede itong sa buhay? Examine how you pray. How do you pray? Ikaw na doon ka pa ba sa panalangin ng when you were in grade 1? Nabasa ka lang nananalangin ng mga memorized prayer nang hindi mo nga alam kung anong ibig sabihin? Okay, alright. So, ikaw ay pinanganak sa isang Kristiyanong tahanan. So, nagpipray kayo, Lord, thank you so much for this food in your name. Amen. Nung sinabi mo po ba yun? Did you mean it? Totoo po ba yun? O basta lang, nasambit mo na yun. Anyways, maganda naman kasi nagpapasalamat sa Diyos. But remember, iba po yung paggawa na lang nang basta ka lang gumawa, walang pakundangan, walang pag-iisip, walang puso, walang intentionalidad. Examine how you pray. Examine how you pray. Ngayon po ba yung mga pangyayari sa buong kapaligiran at sa buong bansa at sa buong mundo? Did you ever think of how important it is na isama ang lahat ng mga ito sa panalangin? So, examine how you pray. Examine how you read the scripture. Ikaw ba ay isang Kristiyano na, okay. Hindi, dapat daw kasi nagkapayatan, magbabasa ng Bible. So, nakita. Yung wala kang sistema, wala kang ibang inisip, okay, nabasa mo na, nabasa. There is even a concept, itinuturo ito sa eskwelahan, alam ko. Iba yung basta ka lang nagbasa o yung bibig mo nagbigkas ng mga salita at akala mo nagbasa ka na nga. Hindi yun pong pagbabasa. Basta, nag-recite ka kasi yun ang nakita mo mga salita. Iba doon sa naunawaan mo ba ang binasa mo? Nakita mo ba kung ano ang dapat mong gawin because nabasa mo? Naunawaan mo ba? Yan. How do you read the scripture? How do you meditate? Paano ba? Yun ba ay nauuwi sa pagsasabuhay ng kanyang salita? We have to have intentionality. Yan po ang pag-iingat sa panuntunan. So, question. How can you be careful in obeying God's command after all this thing that we have been saying? How can you be careful sa pagsunod sa kalooban ng Diyos?
Ang pangatlo po, matakot sa Diyos. Ulitin ko nga po palagay na number 1, ituro ang mga tuntunin. Ang pangalawa, ingatan ang lahat ng tuntunin. At ang pangatlo po, matakot sa Diyos. Anong ibig sabihin ng takot o pagkatakot sa Diyos? Ang takot o pagkatakot sa Diyos, may dalawa kasing bagay, gusto ko ito kasing i-explain. Ang una kong i-explain ay ito po ay ang pagkakaroon ng malalim na respeto o pagpipitaganan mo sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos na ang tunguhin, ang ending niyan ay ang mahalin at sundin siya. So, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Alam niyo to, di ba? Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Kawikaan 1:7. So, very important. Ito pong klaseng takot na ito na may malalim na respeto at pagpipitag sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Yun po ang takot sa Panginoon na na siyang buong pinagmumulan ng kaalaman at karunungan. Yun po yun. Let's look at another verse. Deuteronomy 10:12-13. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. At lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Alright, that is that kind of fear. Yun pong klaseng yun ng takot sa Diyos na hinihingi ng Panginoon sa atin. Kasi po, ito po ang is another kind of fear. Paralyzing fear. Alam mo ba kung ibig sabihin ng paralyzing? Yung bang parang paralisado. Nakakita ka ng paralisado. Anong nakikita mo pag paralisado ang isang tao? Pwedeng nakaupo lang o nakahiga. Hindi makatayo ng sa sarili niyang kalakasan. O hindi makalakad. Wala. Kahit magalaw ng paralisado eh. So ito yung takot, tinatawag na takot na nagpaparalisa. Paralyzing fear. Alright. Alam mo ba na the scripture has a lot to say about this kind of fear. Kilalanin na mayroong takot sa Diyos na hindi nagbubunga ng mabuti. Natatakot at nakakatakot at nakakaparalisang takot na maaaring ito ang uri ng takot na pumapasok sa isip ng marami. Di ba yung maraming tao na hindi kumikilala sa Diyos? Actually, natatakot sila eh. Natatakot sila sa Diyos. Bakit? James 2:19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa? O mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. James 2:19. That's a kind of paralyzing fear. Na paralisa ka na parang hindi ka makagalaw. Pero sinasabi, nanampalataya naman ako. Kilala ko nga siya eh. Alam ko ang pangalan niya. Ikaw lang ang makakasagot niyan sa banal na harapan ng Panginoon. Matthew 25:25. Eto naman. Ang tamad na alipin ay tinuwid sa pagiging masama at tamad. Matapos niyang magsaben ng palusot. So nagpapalusot itong alipin. Sabi niya, kaya ako'y natakot at ako'y umalis at tinago ko na lang sa lupang talento mo. Eto na po, eto na
ang sa iyo. Naalala niyo siguro yung storya na yan. Imbis na gamitin niya ang pagpapala para sa paglago. Remember, it's already pagpapala. Blessing na yun, ha? Ang binigay, blessing na yun. Hindi pa niya napalago. Hindi niya pa napalago. Dahil ano daw? Natakot siya eh. Natakot siya. What kind of fear it is? Paralyzing fear. Na hanggang sa hindi niya magawa kung ano ang dapat gawin. Hindi siya makakilos. Hindi niya alam kung anong gagawin niya doon. Paralyzing fear. Are you in that kind of situation? Are you in the na parang wala kang magawa, wala kang maisip kung anong gagawin, pero pinagpala ka. Bilangin mo lahat. Sabi nga, count your many blessings, name them one by one. Bilangin mo ang daming pagpapala. Pero pagdating doon sa pinakadulo, nakaupo ka na lang at hindi mo alam kung anong gagawin mo sa mga pagpapalang yun. Tatawagin tayo ng Diyos na tamad na alipin. Tamad na, masama pa. Ano sabi dito? Tamad na alipin na, tamad at nagpapalusot. At tinawag pa siyang pagiging masama. Nakakalungkot. Anyway, if you are in that kind of situation, it's time to wake up. Hindi pa naman huli ang lahat. Binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Go. Sabi na nga ni Jesus sa doon sa pinagaling niya, stand up and walk. May kilos po, di po ba? Okay. Ano pa itong klase niyang What can the Bible say pa about this kind of paralyzing fear? Ngunit sa mga duwag. Ito ang translation ng King James yata doon sa fearful. Sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa iba at sa lahat na mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Revelation 21:8. Yan po. Yan po talaga. Nakakatakot yan. Na klaseng karuwagan. Kasi why? Itong mga taong ito na natatakot dyan sa ikalawang kamatayan, ang dami-dami nilang pagkakataon na lumapit kay Jesus. Ang dami-dami nilang pagkakataon na naririnig nila ang mensahe. Diba? Pero nananatili silang duwag at takot. Nakakalungkot. Meron silang kalalagyan. Diba? Nakakapanghina, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Mayroon silang pagkakalagyan. At ito ay ang lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. So, ang karuwagan na ito ay walang positibong kahahantungan. Maliwanag na ang takot na ito ay hindi ang hinahanap sa atin ng Diyos. Such fear does not have a positive end. Obviously, ito pong takot na ito is not what God is looking for. Ang totoo, inaalok tayo ng Diyos ng tulong para labanan ang epekto ng maling uri ng takot na ito. Para malabanan, anong gagawin? Tanggapin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang karuwagan na yun ay magiging what? Kind of fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Isang mapagpalayang takot sa Diyos. Di po ba? Alright. Sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa at sa buong mundo, nagdudulot ba ito sa iyo ng kalituhan, kabagabagan, karuwagan? O sisain kung anong takot ang namamayani sa iyo? Is it the fear of the Lord that leads to wisdom, love, and obedience to God? O ito ba ang karuwagan dahil mali o mababaw ang pananampalataya mo? Ngayon, ang oras ng pagpapasya. Psalms 119:60 says,
Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. Alright, paano sa buhay? Ang maingat na pagsunod ay nagpapahayag ng intensyonalidad o pagsadya. Sa paglapit natin sa salita, sa simbahan man ito, sa Bible study o pansariling pagdulog, sadyain nating osisain kung ano ang kailangan nating sundin. Palagian nating pag-aralan ang buhay natin sa lente ng kasulatan. Tunghayan natin kung saan tayo nagkulang at gawin nating magbago sa tunay na buhay. May kaibahan sa pagitan ng pakikinig sa mga mensahe tungkol sa pagmamahal sa asawa at totoong aktibong pagplano at pagsagawa ng mga hakbang na kung paano mahalin nga ang asawa. Yeah. Yan, alam mo naman yan. Isang simpleng paraan ay ang maingat na pagsunod sa kasulatan at ang praktikal na paggawa at pagsasabuhay ng bawat nababasa natin. Baka lang makalimot tayo. Kailangan na nakabatay sa kapangyarihan ng Espiritu, sa kalakasan na tayo ay makasunod. Panginoon, siyasatin mo po ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako, O Diyos, at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan sa pangalan ni Jesus.